Okay? Begin. Ang konting lebadura ay nagpapakumbok sa buong limpak. Verse 22. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat. Last verse, Romans chapter 2 verse 4. Romans 2:4. O inahamak mo ang mga kayamanan at pagtitiis at pagpapahinuhod. Tayo magsipo, pagpalain ng Ama kanyang salita. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumaatin mula sa langit sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Amen? And I want you to listen. Inawit kanina, the goodness of God. Ano po ba yung kabutihan ng Diyos? Ano po ba yung goodness ng Diyos na dapat nasa sa atin? Ang sabi ng Bible, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagpapainuhod. People are neglecting, despising, binabaliwala ang kabutihan ng Diyos sa kanila araw-araw. Wika ng Diyos na hindi mo nalalaman, ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang Diyos ang nag-guide sa iyo para mapanuto tayo sa ating buhay. Inya tumatao kaya walang direksyon sapagkat sila ay nilalapastangan ang kabutihan ng Diyos. And we want to look sa bunga ng Espiritong ito na dapat nakikita sa atin, isa sa mga bunga. Balikan natin ang Galatians 5:22. Sabi ng Bible, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapanuhod, ano sumunod? Kagandang loob. Then kabutihan, pagtatapat. Yung kabutihan po ng Diyos na dapat meron sa atin, na dapat nakikita ng mga tao, ang magtuturo sa kanila na magsisi. So ito yung makikita nila, hindi na may paliwanag yung transformation na naganap. Sasabihin nila sa kabataan, sa bata, pati sa matatanda, meron akong nakikita sa inyo na hindi ko may paliwanag, pero gusto ko sumama sa simbahan ninyo. Yung may mga kilos tayo na nakikita nila na nagbibigay sa kanila ng mga salita ng Diyos na nagpapakita ng ikay binago, nakita nila kabutihan mo ng Diyos sa iyong buhay, ang akala nila nagpakatino ka lang anuman, basta pinakita sila ng pagbabago sa iyo, and that is the goodness of God, dapat maakay natin sila sa ganung paraan. Of course, higit sa lahat, kailangan ipahig natin sa ating bibig na ating salita na sila ay mahal ng Diyos. Dapat sila ay magsisi ng kasalanan. Bakit importante na makita sa atin, church, yung kabutihan ng Diyos? Bakit kailangan makita sa atin yung kagandang loob ng Diyos? Bakit makita dapat ng mga tao? Simpleng dahilan. Hindi sila lalapit sa Diyos na hindi nagpatino ng tao. Hindi sila lalapit sa Diyos natin at sa Diyos na kinikilala ninyo kung mas masahol pa tayo sa ugali nila. Alam niyo, ibig sabihin, sabi na isa, pambira, ba't pa ako sasama sa simbahan ng mga yan? Mas malakas pa ba nag-rule sa akin yung mga yan Di ba? Ang lakas pa makapagpama sa akin ng mga yan Ay, paano sasama sa simbahan yan? Chismoso yan Di ba? Isang babae, ay isang lalaki, inibita, nang matagal, family nagpunta sa church. At sumama siya, papapagin yung kaibigan niya, Kristyano. Tumayo ang choir. Kumanta rin yung mga choir, maganda awit. Pero, pag uwi nila, sabi ng kaibigan Kristyano, saan makabalik ulit? Hindi na. Doktor, dentista yung kaibigan niya. Hindi na babalik? Bakit? Doon pala umati si Diyos mo yung isang tao ron, nakita ko. Nagpabulot sa akin ng ngipin, hindi nagbayad. Paano natin maakay ang tao na mas masarap ang ating pag-ugali sa kanila? Ano yung napakaraming Muslim, napakababait. Napakaraming Katoliko, antitino. May mga kalala akong miyembro ng mga maling aral, ang mabuting ugali, magagalang. Pero tataka ka, mga Kristiyano, ang ilang mga Kristiyano lang, na saan magpakababa, saan magpakita ng kababaan loob, ang titigas pa ng mukha. How can we expect them to come sa ating Diyos
na mas malala pang pag-uugali natin sa kanila. Mandulugas pa iba ron. Ay buti lang mga kapatid, hindi lahat ng Kristiyano gano'n. Amen? Kung meron mang mabulok na kamatis, ilang piraso lang. Ang masama doon, hina-highlight ng Diablo, ang ugali ng masamang isa, salita niya masama, pinakikita sa mga tao, hindi nabuburot ka sa mabuti ugali. Kaya nga tayo mga Kristiyano dapat makita sa atin ang kabutihan ng Diyos. Dahil pag hindi natin naipakita ang kabutihan ng Diyos sa kanila, ng bukal sa kalooban, hindi sila magpapakita ng interes sa Panginoong Diyos. Ano ginawa ng Kristo? Acts 10:38. Kaya pa sinabi. Acts 10:38. Basahin natin. Ano ginawa ng Kristo sa paligid? Basa. Naglilibot, gumagawa ng mabuti, ipapagaling sa lahat ng mga pinahiran ng Diablo. Hindi natin kaya magpagaling ng mga may sakit. Alam niyo yan. Pero pwede kang mag-suggest ng mga bagay na pwedeng magpagaling sa mga karamdaman. Pero ito sabi ng Bible, si Kristo naglilibot na gumagawa ng mabuti. Mga kapatid, masasabi pa ng tao, mahal sa buhay, kamag-anak, kapitbahay, na yung Kristiyano kapitbahay nilang yan, gumagawa ng mabuti. The goodness of God. Nakikita ba tayo ng kabutihan ng Diyos? Ang kabutihan yan, of course, galing sa kabutihan ng ating Panginoon, the goodness of the Master. Ang Diyos ay mabuti. God is good. Amen? So God is good? All the time. All the time? Yan ang madalas sinasabi, na talagang totoo naman. At tayo mga tao, we do not deserve. Hindi natin deserve ang kabutihan ng Diyos. What we deserve, ang bagay sa atin, ang impyerno. Pero dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kagandang loob, dahil sa kanyang mabuting pagmamalasakit, yung impyerno para sa atin, hindi niya bigay sa atin ang kanyang biyaya. Grace. Undeserved favor. Ang lahat ng bagay, galing sa Panginoon. Lahat ng bagay na galing sa Diyos, dahil sa kanyang kabutihan. Isang tao, tinanong yung isang magaling na Kristiyano, na teacher, ano ang batayan ng Diyos para mapunta ka sa langit? Sagot ng teacher, perfection. Perfection. Ang tao ba'y perfect? Hindi. So, walang kanila sa langit. Meron. Ibig sabihin, may mga tao sa langit na hindi perfect. Paano nangyari yun? Kailangan ng Diyos ang perfect na tao para sa langit. Anong nangyari? Grace. Biyaya. Walang makakarating sa langit, mga kapatid. Sa pagiging mabait natin, mabuting tao, pagiging magalang, walang makakarating by doing good works. Bakit to? Walang kabutihang tatanggapin ng Diyos ang tao. Ang tao po ay pupunta sa langit pag siya ay kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Hindi po sa magitan niya kang kabutihan. Ngayon, saan papasok ang kabutihan ng tao dyan? Pag Kristiyano ka na, ipakita mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Ipamuhay mo ngayon siya. Amen? Isang Kristiyano, tinanong siya ng kapwa Kristiyano, kumusta ka na? Ano sabi niya? I'm doing better than I deserve. I'm doing better than I deserve. Ibig sabihin, mas mainam na yung kalagayan ko. Mas maganda na kalagayan ko ngayon, although I do not deserve this. Lahat ng bagay na mabuti, I do not deserve. Pero naranasan ko ang kabutihan ng Diyos dahil di siya mabuti. So if all of us, kung lahat tayo ay bibigay ng Diyos ng ating deserve na bagay, kung ibibigay ng Diyos ang bagay na deserve natin, what we deserve is hell. Pero di binigay ng Diyos. Ang binigay ng Diyos sa atin ay kanyang kabutihan. Kaya siya napakabuti. That's why the goodness of God, yung kabutihan ng Diyos, ang nagtulak sa atin magbalik loob sa Kanya. At buhay tayo ngayon dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Tingnan po ang 23 verse 6 ng awit. Psalm 23 verse 6. Di ba sabi ng Bible? Pakibasa, begin. Tunay na kabutihan at kawan sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng ating buhay. Kapagkatahan sa bahay ng Panginoon sa kailanman. Alam ba sumusunod sa atin ang kabutihan at kaawaan? Ba't sumusunod sa inyo? Dahil sa ang Diyos ay talagang mabuti. Pero kung pag-uusapan ang kabutihan, hindi natin talaga alam ang talagang kahulugan ito. Sometimes, yung satang kabutihan
na ilalagay ng tao sa hindi tamang paglagyan. Halimbawa, sabi ng isang, sabi ng isang abogado, pinagtatanggol ang isang kriminal, patas ang patayin ng kanyang asawa na buntis. Dahil sa selos o naman dahilan, pinatay niya kanyang mag-ina. At kumusta ang abogado magaling. Ang sabi ng abogado, pinagtatanggol, ang taong ito na inaakusahan ninyo ay napakabuting tao para simba, nabibigay sa mahirap, tumutulong sa mga nangangailangan. Mabuting tao siya. Mga kapatid, hindi po napagtatakpan ng kabutihan ng tao ang kasamaang kanyang ginawa. Ang kailangan niya ay kamatayan. Ang kailangan niyan ay bitay, sabi ng judge. Ang santang pamatay ng kanyang asawa at ang kanyang baby ay hindi mabuting tao. Mabuti sa tingin. Kaya nga tayo, pag ang batayan lang natin, dahil mabait sa sayo, mabuti na sa sayo, no? Dapat ang batayan natin, tao na Kristiyano, na tunay na gumagawa ng mabuti. So the goodness of the Master. Matthew chapter 19, verse 16 to 17. Hindi po ang kabutihan ng tao ang magdadala sa kanya sa langit. Pakibasa, Matthew 19:16. Begin. Seventeen. There's only one person who is good. At ang Diyos na yan, ang tunay na mabuti. Ang Diyos lang ang tanging mabuti. Yet there are those na sinisikap na akusan ng Panginoon ng pagiging masama. Pagka nakita niyang ang bayan ay lumubog sa baha, ang karamdaman ay kumakalat, ang kanilang panlangan ay hindi tinutugon, sinisisi nila ang Diyos sa kanilang pagpangkabuhay. And they would say, kung talaga ang Diyos ay mabuti, kung talaga ang Diyos ay mapagmahal, bakit nagkakasakit ang maraming tao? Bakit namamatay maraming tao? Bakit sila na-aksidente? Bakit sila napapahamak? Mga kapatid, karamihan sa aksidente, gawa ng tao. Ba't yung sisisiyan ng Diyos? Karamihan sa mga patayan, dahil po nakakalasingan, ano kinalaman ng Diyos? Ba't sinisisiyan ng mga tao ang Diyos sa pagkakasakit ng mga anak na walang ginawa kundi magtampisaw sa pusali, sa kanal, pagka nakaroon ng leptospirosis at dengue, sinisisiyan nila ang Diyos. Eh, sila may kasalanan. Ang magaling sa tao ay manisi, manumbat. Bakit ang mga tao ay nagugutom? Bakit ang mga tao ay naghihirap? Hindi kaya sila ay tamad? Hindi kaya sila ay ayaw magsikap sa buhay? Mga kapatid, gusto ng Diyos ang tao ay mabuti ang maging kabuhayan. Pero sila pilit na lumalayo sa Panginoon. Isang barbero na Kristiyano ang may kliyente. Ginugupitan niya ang isang customer at kinausap siya ng Panginoon. Sabihin mo, ang kaligtasan sa iyong customer. Sabi ng barberong Kristiyano, kaibigan, mahal ka ng Diyos, ano ba? Na anytime pwede kang bawian ng buhay. Na anytime pwede kang mapunta sa kapamakan. And He wants to save you, etc. Gusto niya ikay maging Kristiyano, namatay sa krus ng Kalbaryo, etc. So, natahimik sandali yung ginugupitan. At nami sabi niya, talaga bang mahal ng Diyos ang tao? Opo. Talaga bang may malasakit siya sa tao? Oo. Kung talaga totoo siya, sabi mo, ba't napakarami naghihirap na tao sa paligid ng mundo? Kung talaga totoo siya, sabi ba't maraming nagdurusa mga tao sa paligid? Kung may pagmamalasakit ng Diyos, ba't maraming namamatay na bata, nagugutom? Ba't maraming pagdurusa sa buong mundo? Bakit? Natigil sandali yung barbero. Humingi siya ng gabay sa Diyos. Sabi niya, kaibigan, nakikita mo yung nakatambay niya sa labas? Oo, yung naginuman, oo. Yung long hair, oo. O nakita mo isa yun? Ganyan kahabang buhok. O yung isang yun, nakapungkot pa, nakaponytail pa, lalaki yan dahil mahabang buhok. So ano yung ibig mo sabihin? Ba't kaya mahabang buhok nila? Pambira, siyempre, ba't hindi sila magpagupit sa'yo? Dapat punta sila rin sa barbero mo para magpagupit sila.
Ganun kasimple yan, di ba? Sabi ng customer. Sabi ng barbero, hindi po ang sagot ko sa sinasabi nyo. Kaya ako nagkaganyan ang buhay ng mga tao dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Kaya mababok nila kasi hindi sila lumalapit sa barbero. Kaya ito napapahama kasi hindi sila lumalapit sa Diyos. Amen? Kaya ito napapahamak, kaya sila napapariwala ang buhay dahil pilit nilang lumalayo sa magpapatino sa kanilang buhay. Kaya maraming mga long hair, ayaw nila lumapit dito para magpagupit. Ganun ang simple. At pag ang tao lumalayo sa Diyos, dahil sa nasasadlak sa kapamakan. That's why, hindi mo pwede sabihin, ang Diyos ay hindi mapagmalasakit. Psalm 106, verse 1. Ano sabi ng Bible? Lagi sinasabi ng Bible, 106 verse 1. Basa, purihin niyo ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Sapagat siya ay, sapagat ang kanyang kagandang loob ay, hindi po siya nagbabawas. Hindi kailanman nawawala ang kanyang kagandang loob. Ang Diyos ay mabuti. Psalm 84 verse 11. Psalm 84 verse 11. Basa, sapagkat hindi siya magkakait. Subukan niyo lumakad ng matuwid. Hindi kanya pagkakaitan ng mabuting bagay. Subukan niyo sumunod kayo sa Diyos. Lumakad kayo sa kanyang kabutihan. God will not withhold any good thing. So lumalakad ng matuwid. Ano asa ang pagpapala mula sa Diyos? Eh pagsimba lang ayaw mo magawa. How can God bless you? Tinipos ka lang, hindi ka nagpunta sa church. Ha? How can God bless you? Meron ka lang naging bisita na pwede mo isama sa church, iniwan mo Diyos. Then you will expect God to bless you. No. God will not. God will not bless. God will not tolerate yung mga ganong bagay. Ang Diyos po mga kapatid, hindi siya natutong maging mabuti. He was not forced to be good. He always been good all the time. And lastly, the goodness of man. The goodness of the master, the goodness of man. Tayo po, may kabutihan din naman. And no one can deny. Again, tulad sabi sa inyo, I know of some Muslim, ang babait. I know of some Iglesia ni Manalo, ang babait. I know of several Catholics, handa magbigay ng tulong. Dahil pa mga Kristiyano. Ang daming mga mabubuting tao na mga hindi Kristiyano. Pero alam nyo, will that inherit the kingdom of God? Hindi ho. Hindi po yun ang batayan ng Diyos para ikay dalhin sa langit. Buti na lang. Amen? Dahil hindi lahat ng tao makakatulong sa kapwa. Hindi lahat ng tao makakagawa ng mabuti sa kapwa. May mga tao hindi makatayo. Mata lang ang gumagalaw. May mga tao hindi makalakad, hindi makagawa ng mabuti. Sa sarili na niya, hindi niya magawa ng mabuti. Para pantay-pantay. Hanggat humihinga ka, gumagalaw ka o hindi ka gumagalaw. Ang tao dapat magsisi ng kasalanan. Amen? Magsisi ng kasalanan sa pagdating si Kristo bilang tagapagligtas. Ang kabutihan ng tao, selective. Magiging mabuti lang sila sa pinipili nila. Minsan yung perang panggagastos nila ron, hindi nila pera, ipagmamagaling nila. Kunwari, kanilang galing. Selective. At yung iba, ang kabutihan, subjective. Pansarili lang. Kaya sila gumawa ng mabuti, para ikaw ay purihin mo siya. Kaya sila gumawa ng maganda, para ikaw ang magbigay ng parangal sa kanila. May mga bata, parang bata pa lang, kumasta parang ahas. Parang nanunuko na ahas. Pero pagka magpapasko, ang mabait. May mga bata, sobrang sasaldahe. Nakita sa news, mga kabataan, mga naka-uniforme, nagbabatuan doon sa kalsada, nagkokos ng traffic. Dumating yung pulis, umalis. Pag wala pulis, bato na naman. Mga kapatid, huwag kayong bumabarkada sa ganyan mga batang hindi ginagamit ng isip. Huwag kayong bumabarkada sa mga kabataan na punong-puno ng kayabangan. Huwag kumalaman ng mga Kristiyano, yung people dito, sumasama sa barkada, na puro kalokohan na pinagagagawa. Mapapama kayo, mga kapatid. At madalas na napapatay kayo, napapatay. Hindi sila napapatay. Huwag kayo sumama sa masamang barkada. May kusa po ba ako? Ito problema sa mga may kursado ang kabutihan. Nadadayo nila ang tao na pagkakamalian nila.
na tama ang ginagawa nila, nakapanloloko. Ang Diyos, hatulan ang ating kabutihan ayon sa kanyang standard. Lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Yan po 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians 5:10. Yan po sabi ng Bible. Basa. Pananagutan natin ating ginawa sa kapwa natin, lalo na sa church, mabuti man o masama, mananagot tayo sa Diyos. Meron maraming pagkakaiba, yung being good and doing good. Yung mabait ka lang, okay, gumagawa ka ng mabuti, pero meron kang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Any good that we do, dahil sa kabutihan ng Diyos. Pag gumawa ka ng bagay para mapapurihan ka, pinaabot mo yung bata dyan para magkaroon ng blessing. Nagsalita ako para masabing magaling ako. Nag-akay ako ng kalwa para masabing ako pinakamagaling. Pag gumawa ka ng mabuting bagay para mapapurihan ka, kalimutan mo na. You have already received your reward. Pero pag ginawa mo lahat ng bagay, kahit kumuha ka na ng basura, nagligpit ng mga bagay dyan na hindi nakikita ng tao, para sa Diyos, aani ka na reward mo na sa Panginoon. Hindi tatagal ang Kristiyanong peke. Hindi tatagal ang mga Kristiyanong pakitang tao sa iglesyang kagaya sa atin. Hindi ho. Dahil aani sila ng Diyos. Mabigat kasama ang taong pakitang tao. Pakunwari. At aani sila ng Diyos ang mga ganyan. Kung gagawa tayo ng mabuti para ipangmayabang lang, para mapapurihan lang, hindi sa Diyos. Yes, maraming church lumalago. Bakit? Kanya kasi ng paistaran, payabangan. Basahin natin ang mga talata. John 13:35. John 13:35. Basa. Okay? Pag may malasakit sa kapwa mong Kristiyano, may pag-ibig ka na tunay mula sa Diyos, makikilala na kayo ay alagad ni Kristo. 1 Peter 1:22. 1 Peter 1:22. Basa. The more you obey the truth, the more you obey God, nililinis niyo ang kaluluwa niyo. Amen? Nalilinis yung pagkatao. At sa pag-ibig na hindi pa kunwari, dapat genuine. Hindi yung, Brad, kumusta ka? Pero pagtalikod ko, pangit mo ng mukhaan to. Tigas ng mukhaan to. Yung sinisiraan mo siya. Nakangiti ka sa harapan, pero tinatrader mo siya. Tarata, 1 Peter 3:8. 1 Peter 3:8. Ano sabi ng Bible? Basa. Tayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, maigbigang tulad sa magkakapatid, mahabagin, mapagkumbabang pag-iisip. Keep doing what is right for God's glory. Hindi sa glory ninyo. Hindi sa papuri sa iyo. 1900s, isang batang mayaman ang nagbabike sa may kabukiran at na-aksidente. Sugatan siya. And then he was seen by a farmer. Si Farmer Fleming. Numakita niya ang batang sugatan dahil niyang kinuha yung bata at ginamot sa kanyang bahay. Dinagyan ng bandage, etc. Hanggang sa, nung malaman nung farmer ang pangalan ng magulang, pinatawagan at sinundo. Paglipas ng mga araw, may dumating na mamahaling kotse doon sa tapat ng bahay ng magsasaka. Yun pala ang tatay ng bata. At sabi niya, natutuwa po ako sa ginawa mo kabuti sa aking anak. Ito reward ko siya. Sabi niya, hindi po. Hindi ko po matatanggap. Kahit sinong tao, tutulungan siya. Ako lang ang natsyempo. Sige na, tanggapin mo bilang pasalamat. Hindi po.
So, tarang hindi niya pinilit ko makuha. Hindi niya kinuha. At teka mo na, may anak ka ba rito? Opo, paparating na nga po siya. Yan na nga siya, paparating na po siya. Okay, sige, ganito na lang. Ilan anak mo? Isa lang. Punta kayo sa aking opisina. Mag-amalan sila, punta sila lang the following day. At sabi ng tatay, nung mayaman, huwag ka nang tumanggi. Pag-aaralin ko ang anak mo sa pinag-aaralan ng anak ko. Tontuhin tatay, iyak siya at huwag kang tumanggi. Kailangan pong tanggapin to. Sumunod sila pinag-aral. Yung anak ni Farmer Fleming. Nag-aral ng medisina. Lumipas maraming taon. Nakatapos. Nakapag-aral na maayos. Nakapaging nabasa. Nakalimutan na ang pangyayari sa bukid. Yung batang tinulungan na mayaman. Naging kilala. Naging Prime Minister. Si Winston Churchill. Isang araw kasang si Winston Churchill ng malalang sakit. Ang nakagaling sa kanya ay penicillin. At ang naka-invento ng penicillin, yung batang nag-aral, pinag-aral ng tatay niya, si Alexander Fleming. Ang isa sa pinaka-safe na gamot sa buong mundo. Yung doktor na si Alexander Fleming, anak ng magsasaka, ang nagpagaling kay Winston Churchill. Siya mag-aakala na palipat-lipat lang ang panahon and the same goodness and kindness ay madadama ninyo pare-pareho. Panoorin niyo itong isang video na ito and I want you to think of how good and kind and loving ang Diyos sa inyo. Ang kabutihan ng Diyos dapat makita sa atin araw-araw. Makita naman sa ating katbahay, na ating mga mahal sa buhay. Makita natin mga member ng family. Ang kabutihan ng Diyos, hindi yung kabulustugan ng Diablo sa ating buhay. Amen? Watch this. Why don't you get something special over, huh?